Magandang umaga muli mga bata. Ngayon ay ngayong Martes, ang pag-aaralan natin ay ang Mother Tongue. So, Module 4 ng Mother Tongue, ikatlong markahan. At salamat muli kay Binibining Joanna Valerie P. Valderrama sa paggawa ng ating PowerPoint ngayong linggo. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ang pamagat ng ating pag-aaralan ay ang paggamit ng angkop na pahayag sa pagsasabi ng pag-asa, pangarap, at sariling obligasyon. Sa module na ito, ikaw ay inaasahang magawa mo ang mga sumusunod. A. Nakikilala ang mga angkop na pahayag sa pagsasabi ng pag-asa. Ano ba yung pag-asa? Pangarap at obligasyon. At titik ba na kapag babahagi ng pag-asa, pangarap at sariling obligasyon gamit ang mga angkop na pahayag. Okay ha? Okay, next. Para sa ating tuklasin, may babasahin akong kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Bagyong Ulysses. Isinulat ito ng isa sa ating mga guro sa Malanday, si Jacqueline G. Sarabosing. Sinalanta ng Bagyong Ulysses ang Metro Manila. Isa na dito ang lungsod ng Marikina na naapektuhan ng sobra. Maraming bahay ang lumubog sa baha. Isa na rito ang bahay ni na Gabriel. Isang bangungot ang kanilang muling naranasan na malaundoy na baha. Mga anak, lagi ninyong tatandaan na ang lahat ng problema ay may solusyon. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa at lakas ng loob. Lakas ng loob ang kailangan upang harapin ang mga pagsubok na ito. Ang wika ni Aling Inday. Siyempre naman po, Inay, hindi po naming nakakalimutang magdasal at humingi ng tulong sa Panginoon. Ang sagot ni Gabriel. Tama ka, Kuya Gabriel. Iyan ay itinuro sa atin sa simbahan na dapat ay magtiwala lamang sa Panginoon. Ang natutuwang wika ni Ellie. Kaya nga mga anak, dapat lagi tayong magtulungan at magkaisa upang mapadali at mapagaan ang ating mga gawain. Ang wika ni Mang Teodoro. Opo, Itay, ang sabay na wika ng magkapatid. Kaya tuloy pa rin ang buhay ang inyong mga pangarap at pagtupad sa mga obligasyon, pahabol ng kanilang ina. Yan, palubos nating maunawaan ang ating binasa, sagutin natin ang mga tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sige nga, isulat nyo nga sa isang papel. Okay. Ano-ano ang kanilang pinag-usapan? Anong pangyayari ang naranasan nila? Tapos na ha. Diba yung Bagyong Ulysses? Apo. Paano nila ipinakita ang pag-asang sila ay makabangon? Paano nga ba? Sabihin nyo ang sagot sa inyong kasama sa bahay. Ikwento nyo ang kwentong inyong napanood, ha? At kung ikaw ang nasa kanilang kalagayan, ayan, sasagutin mo yung kay nanay, ha? Paano mo ipapakita ang pag-asang malalampasan mo rin ang kanilang naranasan? So, paano nga ba? Yan. Sabihin nyo sa inyong ina, ha? Pag nag-meeting tayo, sabihin nyo rin sa akin ang sagot. Sana maalala ko yung tanong na to. Okay. Para sa ating suriin. Okay, ito ang dapat yung tandaan, ha? Ang bawat bata ay dapat mayroong pag-asa, hope, pangarap, dreams, at obligasyon, mga obligations sa tahanan man, sa paaralan at pamayanan. May mga angkop na pahayag o salita sa pagpapahayag ng pag-asa, pangarap at obligasyon. So, lagi tayo magkakaroon ng pag-asa.
Lahat ng nararanasan natin ngayon, lahat ay pagsubok lamang. Lahat ng problema ay may solusyon. So, laging may feeling tayo ng pag-asa doon at hope. At laging yung isa sa isip na lahat ng ating mga pangarap ay matutupad. At hindi natin matutupad yun kung hindi natin ginagawa ang ating mga obligasyon. Ano ba yung mga obligasyon natin sa bahay? Pagtulong sa mga magulang, gawaing bahay, lalo na sa paaralan. Kapag ginagawa mo ang obligasyon mong mag-aral ng mabuti, lahat ng iyong pangarap ay matutupad. Yan. Kung nag-aaral ka ng mabuti, di magiging kang isang doktor. Kung gusto mo ng doktor man yan, pulisman, o isang guro. So, magkaka-connections yan tatlo. Yung tatlong yan ang wag na wag niyong aalisin sa inyong buhay. Magkaroon ng pag-asa, pangarap, at panatilihin magkaroon ng obligasyon sa tahanan, paaralan at pamayanan. Okay. So ito ha, sa pagpapahayag ng pag-asa, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, sinabi ko na kanina. Laging magtitiwala sa Panginoon. Pangatlo, magtulungan tayo para makaraos. Yan, sinabi ko rin kanina, di ba? Tumulong sa mga gawaing bahay. Binaha na nga lahat, ikaw nakatunganga lang, nakaupo. So tumulong ka sana dun sa paglilinis ng bahay nyo para malinis agad yung mga baha o mga binahang gamit. Diba? Pagpapahayag naman ng pangarap, sinabi ko na rin ito kanina. Gusto kong maging doktor. Sinabi ko naman. Pangarap kong maging guro. Yan ang pagpapahayag ng pangarap. Nais kong magkaroon ng masayang pamilya. Diba? Yan ang pagpapahayag naman ng pangarap. Okay? Ito naman ang halimbawa ng pagpapahayag ng obligasyon. Tungkulin kong gumalang sa mga magulang. Diba? Ito yung katapat ng iyong karapatan. Pinag-aralan natin sa ESP. Karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan. So, ano yung tungkulin mo? Tungkulin mong igalang ang iyong mga magulang. Pangalawa, obligasyon kong tumulong sa mga gawaing bahay. Ayan, sinabi ko na kanina. Dapat tayong sumunod sa mga batas ng paaralan. Hindi lang paaralan, batas maging sa bahay, lalo na batas ng pamayanan. Di ba, pinag-aralan din natin sa Araling Panlipunan, yung batas ng bawal pagputol ng mga troso o kahoy, bawal ng paggamit ng mga pinong lambat sa pangingisda, at marami pang iba. So, yan yung pagpapahayag ng obligasyon, yung pagsunod sa mga batas, sa bahay man, sa paaralan man, at maging sa pamayanan. Ito ang dapat nyong isaisip sa aralin na ito, ha? Tandaan, sa pagpapahayag o pagbabahagi ng pag-asa, gumamit lamang ng mga simpleng salita o pahayag na madaling maunawaan na naaayon sa sitwasyon. Gayon din sa pagpapahayag ng pangarap at mga obligasyon. May mga clue kanina, di ba? Binasa ko na. Okay, halimbawa nito, ito na. Alin sa mga sumusunod ang iyong obligasyon? Bakit? Sige nga, tingnan nyo nga dyan. Tapos, sabihin nyo sa akin o sabihin nyo kay nanay kung sino man kasama nyo sa bahay, bakit ito ang iyong obligasyon? Ayan. Alin dyan ang iyong obligasyon at bakit? Sige. Okay? Then, ito ang aking performance task para sa linggo na to. Una, para sa pag-asa. Sa kasalukuyang panahon na may pandemya at laganap ang sakit na COVID-19, paano mo ipinapakita ang pagkakaroon ng pag-asa? So, ibibigay at isulat ang iyong pahayag na nagpapakita ng pag-asa, pangarap at obligasyon. Isusulat mo ito sa loob ng puso. So, pwedeng mag-drawing na lang kayo sa isang intermediate pad paper or grade 2 pad paper para may linya. Yan. Guguhit kayo ng puso, then isasagot nyo yun para sa number 1, pag-asa. Para naman sa number 2, pangarap. Ano ang iyong pangarap sa buhay? Isulat mo. Okay? Isulat ang iyong pahayag. Pwedeng papangungusap ha, paggamit ng pangungusap. Obligasyon. Ano ang iyong obligasyon bilang mag-aaral? Sinabi ko na kanina. So, guguhit ulit ng isang puso sa isang papel, isulat doon ang iyong obligasyon. Cursive, kasi grade 2 na kayo, papunta na kayo ng grade 3, masanay mag-cursive.
Then, ito ang rubrics ng aking pagmamarka. Nakagagamit ng angkop na pahayag ng pagsasabi ng pag-asa, pangarap at sariling obligasyon. 5 points yon. Tapos tama ang pagkakasulat sa mga pahayag o pangungusap, lalo na pagsulat ng tamang bantas. Diba? Paggamit ng malaking titik. O, diba? At malinis ang pagkakagawa. So, kabuuan, meron tayong 20 points. Okay? So, magaling mga bata, pagbutihin pa ang iyong pag-aaral. Hanggang sa muli, mag-ingat palagi. Paalam!